Noong November 22, 1995, isang hiker ang naglalakad sa masukal na kagubatan sa pagitan ng mga bayan ng Merlo at Lierop sa Netherlands. Tahimik ang paligid habang siya'y papalalim sa kakahuyan hanggang sa may mapansin siyang isang bagay na agad nagdulot na matinding kaba. Sa gitna ng makapal na damuhan at mga sanga, nakahandusay ang isang lalaki na nasa estado na ng pagkabulok. Tila ilang linggo na itong naroon, nakatago sa mata ng mga tao. Sa labis sa pagkabigla, agad tumakbo ang lalaki patungo sa pinakamalapit na bayan upang ipagbigay alam ang kanyang natuklasan. Nang dumating ang mga otoridad sa lugar, isang mabigat na hinala ang agad na pumasok sa kanilang isipan. Posible raw na ang labi ay pagmamayari ng isang 15 years old na dalagita na ilang linggo nang nawawala. Pinanganak si Nicole noong July 4, 1980 sa lungsod ng Erkelen sa Germany. Ngunit kahit sa murang edad, ang kanyang buhay ay hindi naging madali. Nang siya'y halos 1 taong gulang pa lamang, nagpasya ang lalaking kinikilalang ama na ipa-DNA test ang bata. Isang hakbang na may dahilan na hindi kailanman isnapubliko. Ang resulta ay nagbunyag ng isang hindi inaasahang katotohanan. Lumabas na si Nicole ay hindi niya tunay na anak, kundi bunga ng isang lihim na relasyon ng kanyang ina na si Angelica Tegermeier sa isang lalaking may asawa na nakatira sa kanilang kapitbahayan. Matapos malaman ang katotohanan ito, pinili ng lalaki na tuluyang lumayo. Naiwan si Angelica na mag-isa, dala ang responsibilidad na palakihin ang kanyang anak. Mula noon si Nicole ay lumaki ng walang presensya ng alinman sa dalawang lalaki maaring naging ama sa kanyang buhay. Makaraan ng ilang panahon, nakilala ni Angelica ang isang musikero na nagngangalang Advan den Herk. Isang ama rin na may sariling anak na lalaki na si Andy. Sa pagitan nila ay mabilis na nabuo ang isang espesyal na ugnayan. Pagkalipas ng 2 taon, nagpasya silang magpakasal at lumipat sa Eindhoven sa Netherlands. Para kay Angelica, tila iyon ang simula ng isang bagong yugto, isang pagkakataong mabuo ang isang mas maayos na pamilya. Ngunit sa likod ng bagong simula na iyon ay mga pangyayaring darating na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Sa kabila ng 5 taong agwat sa edad, unti-unting nabuo ang isang matibay na ugnayan sa pagitan ni Nicole at ng kanyang stepbrother na si Andy. Isang relasyon na halos katulad ng tunay na magkapatid. Ngunit hindi nagtagal, nasira ang balanse sa kanilang pamilya. Ang ina ni Nicole na si Angelica ay matagal nang nakikipaglaban sa malubhang problema sa kalusugang pang-isip. May mga panahon siya ay nagkukulong sa sarili at dumaraan sa matinding depresyon. Mga yugto na lalo siyang inilayo sa kanyang mga mahal sa buhay. Noong 1989, nang 8 years old si Nicole, nagpasya ang kanyang mga magulang na maghiwalay. Ang ama-amahan niyang si Ad ang humiling na nakakuha na eksklusibong kustodiya kay Nicole. Iginiit na hindi na kayang alagaan ng kanyang dating asawa ang bata. Kalaunan ay legal niyang inampon si Nicole at binigay sa kanya ang kanyang apelido. Mula noon, si Ad ang nag-alaga kay Nicole at Andy, habang si Angelica ay inilagay sa isang espesyal na pasilidad upang makatanggap ng kinakailangang suporta. Patuloy pa ring nakikita ni Nicole ang kanyang ina paminsan-minsan, ngunit ang kanilang relasyon ay hindi na muling naging katulad ng dati. Ang emosyonal na distansya sa pagitan nila ay tila hindi na mapupunan. Si Ad ay kilala bilang isang mapagmahal na ama, ngunit dahil sa kanyang trabaho bilang musikero, madalas siyang nasa malayong lugar para sa mga pagtatanghal. Dahil dito, malaking bahagi ng kanilang pagkabata ay ginugol nila Nicole at Andy sa piling na kanilang lola sa lungsod ng Eindhoven. Pagkaraan ng ilang panahon, nakilala ni Ad ang isa pang musikero na nagngangalang Yolanda. Mabilis na napalapit ang babae sa 2 bata at unti-unting naging parang ina para sa kanila. Hindi nagtagal nagpakasal ang dalawa. Subalit kahit nagkaroon ng bagong miyembro ang pamilya, hindi gaanong nagbago ang pang-araw-araw na buhay ni Nicole at Andy. Dahil parehong abala sa mga tour at pagtatanghal sina Yolanda at Ad, madalas pa ring naiiwan ang magkapatid sa kanilang lola sa Eindhoven. Sa katunayan, hindi ito naging problema para sa kanila
Mahal nila ang kanilang lola at sa kanyang bahay nila tunay na nararamdaman ang init ng tahanan. Sa kabila ng masalimuot na pinagmulan ng kanyang pamilya, lumaki si Nicole bilang isang responsableng dalagita. Mas mature kesa sa karamihan ng kanyang kaedad. Sa edad na 14 at pa siyang maghanap ng part-time na trabaho sa isang panaderya sa Vulcans Ward. Isang maliit na bayan na humigit kumulang 7 kilometro mula sa Eindhoven. Madalas siyang gumigising ng madaling araw upang tumulong sa pagbubukas ng tindahan o maghatid ng mga orders sa umaga. Hindi madali ang trabaho lalo na dahil sa maagang oras ng pasok. Ngunit hindi ito naging hadlang para kay Nicole. Sa halip ipinakita niya ang kahangahangang determinasyon na pagsabayin ang paaralan, trabaho at pakikipagkaibigan. Ngunit noong April 1995, isang trahedya ang muling yumanig sa kanyang buhay. Sa kabila ng tulong na natatanggap sa pasilidad, lalo pang lumala ang depresyon ng kanyang ina. Hindi niya kailanman tuluyang natanggap ang paghihiwalay nila ni Ad at ang katotohanang nagpatuloy na ito sa bagong buhay kasama ang ibang babae ay tila lalo pang nagpabigat ng kanyang kalooban. Sa huli, gumawa si Angelica ng isang desisyong nagdulot na matinding lungkot sa lahat. Pinili niyang voluntaryong tapusin ang sarili. Para kay Nicole, ito ay isang dagok na halos hindi niya makayanan. Sa loob ng ilang panahon, dumaan siya sa matinding pagsubok. Ngunit sa kabila ng sakit na kanyang pinagdadaanan, patuloy siya nagpakita ng lakas ng loob. Isang katangiang hindi alam ng marami na kalaunan ay magiging mahalagang bahagi ng mas malaking misteryo, pumabalot sa kanyang kapalaran. Sa tulong ng kanyang pamilya at sa pagmamahal ng kanyang mga kaibigan, unti-unting nakabangon si Nicole mula sa matinding dagok at dulot na pagkawala ng kanyang ina. Pinilit niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay, bumalik sa paaralan, sa trabaho at sa pang-araw-araw na routine. Ngunit sa kasamaang palad, tila hindi pa doon nagtatapos sa mga trahedyang haharapin ng kanilang pamilya. Ilang buwan lamang ang lumipas, noong October 6, 1995, alas 5 pa lamang na umaga, nang umalis si Nicole sa kanilang bahay sa Eindhoven. Sumakay siya sa kanyang bisikleta patungo sa trabaho sa panaderya sa Vulcans Ward. Isang routine na halos araw-araw niyang ginagawa. Hindi siya kailanman lumiliban sa trabaho nang walang malinaw na dahilan. Ngunit nang lumipas sa mga oras at hindi siya tumating sa panaderya, agad na nakaramdam ng pag-aalala ang may-ari ng tindahan. Sinubukan itong tumawag sa bahay ni Nicole, umaasang baka nahuli lamang siya o napasarap ng tulog. Subalit ibang katotohanan ang kanyang nalaman. Ayon sa lola ni Nicole, umalis ang dalagita ng eksaktong oras tulad ng palagi niyang ginagawa. Sa sandaling iyon, ang simpleng pag-aalala ay napalitan ng matinding pangamba. Agad na ipinalam sa pulisya ang pagkawala ni Nicole at nagsimula ang malawakang paghahanap. Sinuyod ng mga otoridad ang buong rutang karaniwang dinadaanan niya papunta sa trabaho. Nangangambang baka siya ay naaksidente. Ngunit walang bakas ni Nicole. Wala ring saksi na nakakita sa kanya noong umagang iyon. Pagkaraan ng ilang oras na paghahanap, mayroong natagpuan ng mga pulis noong gabi ring iyon ang kanyang bisikleta. Iniwan sa tabi ng Domel River. Nagpatuloy ang operasyon ng paghahanap. Makalipas ang ilang linggo noong October 19, natagpuan naman ang kanyang backpack malapit sa isang kanal sa Eindhoven. Ngunit muli wala pa rin bakas ang dalagita. Paulit-ulit na in-interview ng mga investigador ang mga kaibigan at kamag-anak ni Nicole. Sinusuri ang bawat detalye na maaring magbigay ng bagong direksyon sa kaso. Habang lumilipas sa mga araw, lalong tumitindi ang desperasyon ng pamilya. Sa sobrang pangamba at kawalan ng sagot, ang stepmother ni Nicole na si Yolanda ay humingi pa ng tulong sa mga taong may kakayahang espiritual, mga tinatawag na psychic. Ayon sa kanila, may 2 kanal na posibleng kinaroroonan ni Nicole. Bagamat may pag-aalinlangan, nagpasya pa rin ng pulisya na sundan ang impormasyong ito. Sa tulong ng mga search dogs, sinuri nila ang mga lugar na itinuro. Ngunit sa huli, wala ring natagpuang mahalagang ebidensya. Halos 1 buwan at kalahati ang lumipas bago tuluyang natapos ang paghahanap. Noong November 22 na matagpuan ang kanyang mga labi sa kagubatan sa pagitan ng Merlo at Lirop. Sa isinagawang autopsy, natuklasan ng mga bakas ng biological material sa labi ni Nicole. Ngunit noong panahong iyon, ang technology ng DNA profiling ay nasa maagang yugto pa lamang ng pag-unlad.
Kinakailangan nito ng mas malalaking sample at hindi pa sapat ang kakayahan upang agad na matukoy ang posibleng salarin. Dahil dito nabigo ang pulisya na makakuha ng malinaw na direksyon sa investigasyon. Noong November 28, ginanap ang libing ng dalagita. Mahigit 1,000 tao ang dumalo upang magbigay ng huling paggalang. Isang patunay kung gaano kalaki ang naging epekto ng kanyang pagkawala sa komunidad. Samantala, nanatiling walang malinaw na sagot ang mga investigador. Walang matibay na ebidensya, wala ring konkretong sospek. Ang tanging taong pansamantalang nasangkot sa investigasyon ay ang nobyo ni Nicole. Paulit-ulit siyang tinatanong ng mga otoridad, ngunit may matibay siyang alibi at walang anumang patunay na nag-uugnay sa kanya sa krimen. Pagdating ng February 1996, tila may lumitaw na bagong direksyon ang kaso. Isang babaeng nagngangalang Celine Hartogs na kilala ng pamilya Vandenherk ang naaresto sa Miami dahil sa trafficking ng illegal na substance. Sa panahon ng kanyang interogasyon, gumawa siya ng nakakagulat na pahayag. Ayon sa kanya, ang mga lalaking pinagtatrabahuhan niya umano ang responsable sa pagpaslang kay Nicole. Ikinuwento rin niya na napilitan siyang maging courier ng substance upang mailigtas ang sarili dahil masyado raw siyang maraming nalalaman tungkol sa krimen. Sa simula, maging ang mga investigador at ang pamilya ni Nicole ay naniwala sa kanyang kwento. Ngunit habang nagpapatuloy ang mga interogasyon, unti-unting nagbago ang tono ng kanyang mga pahayag. At sa paglipas ng panahon, nagsimulang mabuo ang hinalang maaring may ibang katotohanang nakatago sa likod ng kanyang mga salita. Isang katotohanang muling magpapalalim sa misteryong bumabalot sa sinapit ni Nicole. Habang tumatagal ang interogasyon, unti-unting napansin ng mga investigador na ang mga pahayag ni Celine ay nagiging pabago-bago at puno ng kontradiksyon. Sa bawat bagong tanong, tila mas lalong nagiging malabo ang kanyang kwento. Sa uli, matapos ang sunod-sunod na pagsisiyasat, tuluyang nabasag ang kanyang salaysay. Lumabas na wala pala itong katotohanan. Inamin ng babae na gawa-gawa lamang ang lahat, isang desperadong pagtatangka upang makakuha ng mas magaan na parusa sa kanyang kaso. Sa pagkawala ng huling posibleng lead na iyon, muling bumalik sa simula ang investigasyon at sa pagkakataong ito, napunta ang pansin ng mga otoridad sa mismong pamilya ni Nicole. Noong May 1996, ang stepbrother ni Nicole na si Andy, na 20 taong gulang noon, ay sinailalim sa masusing investigasyon. Pagkaraan ng 1 buwan, sumunod namang inimbestigahan ng kanyang stepfather na si Ad. Matapos sa mahabang oras ng interogasyon at ilang linggong pagkakakulong, kapwa sila pinalaya. Walang anumang ebidensyang nag-uugnay sa kanila sa krimen. Ang balitang ito ay umanig sa buong komunidad. Para sa maraming tao, mahirap paniwalaan na maaring masangkot ang pamilya ni Nicole. Kilala sila bilang isang nagkakaisang pamilya at ang ideyang maaring may kinalaman sina Ad o Andy sa sinapit ni Nicole ay halos hindi matanggap ng mga nakakakilala sa kanila. Para sa pamilya na labis ang nasaktan sa pagkawala ng dalagita, ang mga paratang na iyon ay isa pang mabigat na dagok. Lumipas sa mga taon, sa kabila ng patuloy na pagtaas ng reward para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon, walang bagong lead na lumitaw. Unti-unting nabawasan ang bilang ng mga investigador na nakatalaga sa kaso. At kasabay nito ay tila humihina rin ang pag-asa na mabibigyan ng hustisya ang nangyari. Noong 2004, halos 10 taon matapos ang krimen, nagpasya ang isang espesyal na grupo ng mga detective na nakatuon sa mga cold case na muling buksan ang investigasyon. Ngunit kahit na muling sinuri ang mga lumang ebidensya, wala pa ring malinaw na sagot na lumitaw. Para sa pamilya ni Nicole, ang sakit ay hindi kailanman nawala. Lalo na para kay Andy na may espesyal na ugnayan sa kanyang kapatid. Sa paglipas ng panahon, tila lalo siyang nalunod sa kalungkutan. Unti-unti siyang nahulog sa depresyon at nagsimulang humanap ng takas sa alak. Ang bigat ng kanyang dinadala ay nagdulot ng distansya sa pagitan niya at ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa kalaunan, nagpasya siyang lumipat sa United Kingdom, umaasang makalayo sa mga alaala ng trahedya. Samantala, nanatili si Ad sa Netherlands, patuloy na nakatuon sa kanyang karera bilang musikero at umaasang balang araw ay lilitaw din ang katotohanan. Ngunit sa paglipas ng panahon, naghiwalay din sila ng kanyang asawa na si Yolanda. Makalipas ang ilang taon, lumipat si Ad sa Spain.
Patuloy pa rin siyang nakikipag-ugnayan kay Andy, ngunit ang kanilang relasyon bilang mag-ama na matagal nang pinahina ng sakit at pagkawala ay lalo pang lumabo. Habang lumilipas sa mga taon, naging mas hindi matatag at misteryoso ang kilos ni Andy, hanggang sa dumating ang isang pangyayaring walang sino man ang inaasahan. Noong March 8, 2011, sa edad na 36, nag-post siya ng isang mensahe sa Facebook na agad na nagdulot ng matinding gulat sa mga nakabasa. Ngayong araw, aarestuhin ako para sa pagpaslang sa aking kapatid. Aamin na ako, makikipag-ugnayan ako sa inyo sa lalong madaling panahon. Sa loob lamang ng ilang minuto, kumalat ang post sa internet at ibinahagi sa libu-libong tao. Marami ang hindi makapaniwala sa kanilang nababasa. Agad na kumilos ang pulisya sa United Kingdom at inaresto si Andy. Sa kustodiya, kinumpirma niya ang kanyang pag-amin. Ang balitang ito ay nagdulot ng malaking ingay sa media at nagbukas ng panibagong yugto sa kaso. Hindi lang tagal, siya ay pina-extradite pabalik sa Netherlands upang harapin ang mga otoridad. Sa mga sumunod na interogasyon, muli niyang inulit ang kanyang pag-amin, ngunit may isang malaking problema. Bukod sa kanyang mga salita, walang anumang konkretong ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa krimen. Dagdag pa rito, ang kanyang kredibilidad ay matagal nang naapektuhan ng kanyang pakikibaka sa pagkakalulong sa alak. Nang tanungin si Ad tungkol sa pahayag ng kanyang anak, hindi siya nag-atubiling tanggihan ito. Para sa kanya, ang mga salitang iyon ay hindi katotohanan, kundi produkto ng isang isip na matagal nang dinadala ang bigat ng trauma at pagkawala. Ganon din ang reaksyon ni Yolanda, kilala niya ang matibay na ugnayan ni Nicole at Andy, at alam niyang labis na winasak ng trahedya ang binata. Ngunit hindi doon nagtapos sa mga nakakagulat na pahayag ni Andy. Patapos siyang palayain dahil sa kakulangan ng ebidensya, gumawa siya ng panibagong revelasyon. Mas mabigat at mas kontrobersyal kesa sa una. Inamin niyang nagsinungaling siya. Hindi raw siya ang pumaslang sa kanyang kapatid. Ngunit ayon sa kanya, alam niya kung sino ang tunay na may sala. At ang pangalang itinuro niya ay ang taong hindi inaasahang maririnig ng sinuman, ang kanyang sariling ama. Ngunit hindi doon nagtapos sa mga revelasyon ni Andy. Ayon sa kanyang mga bagong pahayag, matagal na raw inaabuso ng kanilang ama ang kanyang kapatid na si Nicole. Ikinuwento pa niya na nang mabuntis umano ang dalagita at natakot na mabunyag ang lihim, pinaslang daw siya ng kanilang ama. Sa harap ng mabigat na paratang ito, halos mawala ng salita si Ad. Hindi niya maunawaan kung bakit siya inakusahan ng sarili niyang anak ng ganoong krimen. Mariin niyang itinanggi ang lahat. Ayon sa kanya, minahal niya si Nicole na parang tunay na anak at hinding-hindi niya ito sasaktan. Sa kabila ng kawalan ng matibay na ebidensya, ang katotohanan ng kapwa sina Ad at Andy ay minsan ang naging bahagi ng investigasyon noon ay nag-udyok sa mga otoridad na gumawa ng isang matinding hakbang. Nagpasya silang muling hukayin ng labi ni Nicole upang magsagawa ng mas makabagong pagsusuri. Ang matinding atensyon ng media na dulot ng mga pahayag ni Andy ay naglagay ng malaking presyon sa pulisya. Hindi na nila maaring hayaan na manatiling walang kasagutan ang kaso. Kaya noong September 8, 2011, inilipat ang mga labi ni Nicole sa Netherlands Forensic Institute upang sumailalim sa mas kasusing pagsusuri. Matapos ang maraming taon, muling binuksan ang kaso. Sa bagong forensic analysis, muling sinuri ang mga sample ng DNA na nakita sa labi ng dalagita. Sa pagkakataong ito, gamit ang mas modernong teknolohiya, natukoy ng mga eksperto na may tatlong magkakaibang genetic profiles sa mga sample. Ang unang DNA ay pagmamay-ari ng nobyo ni Nicole, ngunit agad din siyang naalis sa listahan ng mga suspect dahil sa matibay niyang alibi. Ang pangalawang profile ay mula sa isang hindi kilalang tao. Gayunman, ipinakita ng pagsusuri na napakaliit ang dami ng material na iyon kumpara sa iba. Ipinahiwatig ng mga eksperto na maaring nakasalumuha lamang ni Nicole ang taong ito ilang araw bago ang kanyang pagkasawi. Ngunit ang ikatlong profile ang tunay na nagdala ng malaking pagbabago sa investigasyon. Ito ang mga pinakamaraming bakas ng biological material, isang indikasyon na maaring naganap ang pakikipag-ugnayan sa mismong oras na naganap ang krimen. Isa pang mahalagang detalye ang lumabas mula sa pagsusuri. Walang kahit anong bakasang DNA ni Ad o Andy sa labi ni Nicole. Sa kabila ng mahalagang tuklas na ito, hindi pa rin agad natukoy kung kanino kabilang ang natagpuang genetic profile. Kailangan pa ng 3 taon bago tuluyang magkaroon ng malinaw na direksyon ang kaso.
Noong January 14, 2014, inaresto ng pulisya ang isang 46 years old na lalaki sa kanyang bahay sa Helmond malapit sa Eindhoven. Ang lalaki ay kinilala bilang si Jos De G. Hindi kailanman isinapubliko ang kanyang buong pangalan at mukha upang maprotektahan ang kanyang privacy. Ngunit may isang bagay na hindi maitatanggi. Ang DNA na may pinakamalaking presensya sa katawan ni Nicole ay perpektong tumugma sa kanya. Hindi rin isinwalat ng mga otoridad kung paano eksaktong natukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki at nanatiling limitado ang mga impormasyong inilabas tungkol sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy niyang itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa krimen. Gayunpaman, sa isang mahabang interogasyon, nagbahagi siya ng isang detalye tungkol sa araw ng pagkawala ni Nicole. Ayon sa kanya, nagkaroon daw siya ng matinding pagtatalo sa kanyang kasintahan noong araw na iyon. Dahil sa galit, lumabas siya ng bahay upang magpalamig ng ulo. Naniniwala ang mga investigador na sa mga sandaling iyon, maaring nakasalubong niya si Nicole habang papunta ito sa trabaho sakay ng kanyang bisikleta. Posible raw na sa gitna ng kanyang galit at emosyon, naibuhos niya ang kanyang galit sa walang kalaban-labang dalagita. Ngunit hindi lamang ito batay sa hinala. Bukod sa DNA na natagpuan kay Nicole, may isa pang nakababahalang detalye tungkol sa nakaraan ng lalaki. Si Jos De G ay dati nang nahatulan ng 3 magkakaibang krimen na may kaugnayan sa sexual na karahasan. Hindi kailanman isinuwalat kung ang mga krimeng iyon ay naganap bago o matapos ang pagkawala ni Nicole. Ngunit isa sa mga kasong iyon ay may kinalaman sa isang 20 years old na babae na brutal na inatake habang nagbibisikleta. Isang pangyayaring may nakakagimbal na pagkakahawig sa sinapit ng dalagitang matagal nang naghihintay ng hustisya. Ang lalaki umano ay hinablot ang babae at kinaladkad papunta sa isang liblib na lugar kung saan siya inabuso. Ang paraan ng pag-atake ay nakahagimbal, nakahawig ng nangyari kay Nicole. Ang kaibahan lamang, sa ibang kaso ay walang ginamit na matulis na bagay. Ang dalawa pang naunang hatol laban sa suspect ay may kinalaman sa mga pag-atake sa kanyang dating kasintahan. Ayon sa mga ulat, paulit-ulit umano siyang ng abuso sa loob mismo ng bahay ng babae. Gayunpaman, hindi kailanman isinapubliko kung kailan eksaktong naganap ang mga krimeng iyon at maging ang haba ng kanyang pagkakakulong ay hindi rin ibinunyag. Sa oras ng kanyang pag-aresto kaugnay sa kaso ni Nicole, siya ay malaya nang nakalalakad. Lumitaw din sa investigasyon na ang lalaki ay matagal nang may seryosong problema sa kalusugang pangkaisipan. Minsan na siyang naipasok sa isang psychiatric institution, ngunit kalaunan ay pinalaya dahil hindi siya itinuturing na banta sa komunidad. Ngunit may isa pang nakakagulat na revelasyon na lumitaw. Matapos opisyal na mapangalanan si Jos De G sa investigasyon, inamin ni Andy na sinadya niyang planuhin ang lahat. Ang kanyang Facebook post at maging ang mabigat na akusasyon laban sa kanyang ama na si Ad ay bahagi ng isang desperadong plano upang muling mabuksan ang kaso. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit manong humihingi ng tulong ang pamilya sa mga otoridad upang ipagpatuloy ang investigasyon, ngunit sa kawalan ng bagong ebidensya, patuloy itong tinatanggihan. Kaya nagpasya si Andy na gumawa ng isang matinding hakbang. Matagal niyang pinag-aralan ang pag-unlad ng teknolohiya sa DNA analysis. Ilang beses din siyang nagtanong sa pulisya kung anong uri ng ebidensya ang kakailanganin upang mapayagan ang muling pagsusuri sa mga labi ng kanyang kapatid. Alam niyang kung may lilitaw na bagong suspect, mapipilitan ng mga otoridad na muling buksan ang kaso. Kaya naghintay siya. Nagtiis sa paglipas ng mga taon habang umaasa sa pag-unlad ng science. Dahil naniniwala siyang darating ang araw na matutukoy ang tunay na may sala. Handa siyang isugal ang lahat, pati ang kanyang kalayaan, pati ang kanyang reputasyon. Lahat para lang makamit ang hustisya para sa kanyang minamahal na kapatid. Ngunit nang questionin ang kanyang pag-amin dahil sa matagal na niyang problema sa alak, napilitan siyang isama sa kanyang kwento ang kanyang ama. Ang hakbang na ito ang lalo pang nagpasiklab sa interes ng publiko at naglagay ng mas matinding presyon sa pulisya na muling buksan ang kaso. Nang kalaunan ay lumabas ang buong katotohanan, marami ang nagsimulang tumingin kay Andy bilang isang bayani. Ngunit para sa kanyang ama, hindi ganoon kadali ang lahat. Sa kabila ng pagkakahuli sa tunay na sospek, ang paratang ng sariling anak ay nag-iwan ng sugat na hindi kailanman tuluyang naghihilom sa kanilang relasyon. Samantala, opisyal na nagsimula ang paglilitis laban kay Jos De G.
Ito'y naganap noong November 2, 2015 sa Netherlands. Sa korte, kinesyon ng depensa ang ebidensya ng DNA. Ayon sa kanila, dahil may maraming male genetic profiles na natagpuan sa labi ni Nicole, hindi raw matitiyak na ang kanilang kliyente ang tunay na pumaslang. Nagharap naman ang prosecution ng 2 testigo na nagsabing narinig nilang umamin ang lalaki sa krimen. Ngunit agad din itong sinalungat ng depensa. Pareho raw kasing naging pasyente ang 2 testigo sa parehong psychiatric institution kung saan minsang na-confine ang akusado. Dagdag pa rito, ipinahiwatig ng depensa na maaring may iba pang motibo ang kanilang testimonya, ang mataas na reward na ipinangako sa sinumang makapagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kaso. Sa gitna ng matinding argumento sa korte, nagpatuloy ang pagdilitis habang sinusubukang tuklasin kung sapat nga ba ang ebidensya upang mapatunayan kung sino ang tunay na kumuha ng buhay ng dalagitang matagal nang ipinagluluksa ng kanyang pamilya. Hinihinala rin ng depensa na maaring hindi naingatang mabuti ang mga sample ng DNA kaya humiling sila ng panibagong pagsusuri. Tinanggap ng korte ang kahilingang ito na nagdulot ng halos 1 taong pagkaantala sa paglilitis. Noong May 2016, lumabas ang bagong resulta. Kinumpirma ng mga pagsusuri na ang DNA ng akusado ang pinakamalakas na tumutugma sa ebidensyang natagpuan sa labi ni Nicole. Muling nagpatuloy ang paglilitis noong October 12, 2016 sa Netherlands. Sa unang hatol ng korte na patunayang guilty si Josty G sa pang-aabuso, ngunit pinawalang sala sa kasong pagpaslang. Ayon sa korte, ang sanhi ng pagkasawi ng dalagita ay matinding pagpulusok ng pulang likido mula sa nabaling tadyang. Dahil dito itinuring ng hukuma na hindi sapat ang ebidensya upang mapatunayan na sinadya ng akusado ang pagpaslang. Dahil dito hinatulan siya na 5 taon lamang na pagkakakulong. Para sa pamilya ni Nicole at sa publiko, napakahirap tanggapin ang desisyong ito. Para sa kanila, tila napakagaan ng parusang ipinataw sa isang taong sangkot sa trahedyang tumapos sa mga pangarap ng isang inosenteng dalagita. Dahil dito nagpasya ang prosecution na mag-apela. Matapos ang halos 2 taon na legal na laban, nagkaroon ng bagong pagdinig ang kaso. Sa pagkakataong ito, nagbago ang hatol ng korte. Kinilala si Josty G bilang guilty sa parehong pang-aabuso at homicide. At ang kanyang sentensya ay pinalaki sa 12 years na pagkakakulong. Gayunpaman, para sa marami, nanatiling napakagaan pa rin ng parusang iyon. Isinaalang-alang ng hukuman ang mga seryosong problemang pangkaisipan ng akusado na umano'y nakaapekto sa kanyang kakayahang husgahan ang sariling mga kilos. Dahil dito, naging mahalagang bahagi iyon ng pagbawas sa kanyang sentensya. Para sa ilan, hindi makatarungan na maaring makalaya ang isang taong may ganoong nakaraan at mental instability. Sa kabila nito, kahit papaano ay nakahanap ng kaunting kapanatagan ang pamilya ni Nicole. Sa wakas, may mukha na ang taong responsable sa pagkawala ng kanilang minamahal at naiharap din ito sa hustisya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin doon nagtapos ang trahedya para sa pamilya. Matapos ang paglilitis, bumalik si Andy sa United Kingdom upang subukang buuin muli ang kanyang buhay. Noong May 2022, napansin ng kanyang mga kapitbahay ang matagal niyang pagkawala at nagpasya silang tumawag sa pulisya upang magsagawa ng welfare check. Pagdating ng mga pulis sa kanyang bahay, kumatok sila ngunit walang sumasagot. Sa huli, napilitan silang sirain ng pinto upang makapasok. Pagpasok sa loob ng apartment, agad silang sinalubong ng isang matinding amoy. Sa loob ng kanyang silid-tulugan, natagpuan nila si Andy na wala ng buhay, nakahiga sa kama at napapalibutan ng maraming bote ng alak at mga gamot. Kinumpirma ng autopsy na voluntaryo niyang tinapos ang lahat. Ang kombinasyon ng alcohol at mga gamot ay nagdulot ng matinding atake sa puso. Matapos sa maraming taon ng stress, sakit at walang tigil na laban para sa hustisya, tila hindi na kinaya ni Andy ang bigat ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Unti-unting kinain ng depresyon ang kanyang buhay hanggang sa tuluyang mauwi ito sa trahedya. Sa isang banda, dahil sa kanyang ginawa, nakamit ng kanyang kapatid ng hustisya. Ngunit ang presyong kanyang binayaran para dito ay napakalaki. Hanggang ngayon, marami ang naniniwala na isa sa mga dahilan ng kanyang tuluyang pagbagsak ay ang pakiramdam na hindi sapat ang naging hatol laban sa taong sumira sa buhay ng kanyang kapatid. Ano sa tingin niyo?
Paano posible ng isang taong may ganoong mapanganib na nakaraan ay 12 years lamang ang naging parusa? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!